Nagbabalik na naman ang iyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hahatulan na nga ng Korte Suprema itong si Martin Tambaloslos dahil nga sa kanyang mga kabalbalan at mga pruweba na pinasa nga na mga pruweba laban sa kanya ay talagang napatunayan nga na talagang may kinalaman siya sa kabalbalan na nangyayari sa loob mismo ng palasyo. Kaya naman talagang nalaman na magkasabwat nga si Tambaloslos at si Kuting na ito sa mga anomalyang ginagawa nila sa bansa natin. Ngayon nga ay hindi napapakawalan itong si Martin Tambaloslos na ito dahil isusunod na siya kay Kuting ng Norte. Ngayon nga ay talagang hindi nga magpapasuhol ang mga judges na nasa loob mismo ng Korte Suprema na may hawak nga sa kaso ni Tambaloslos na ito. Ngayon nga ay dito natin makikita na iiral na nga talaga ang batas ng Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ng hinayupak na babaeng yan. So ngayon mga kababayan, tignan natin dito. Umubo pa ng hitad. So ngayon mga palangga, ano ang impact na naman ito sa ating bayan? Diba? Parang hindi ko nakikita yung sarili kong Facebook. Okay? Baka nilunok na ni Lisa Smugs. Tignan ko lang yung monitor ko ng mga comment ninyo para bonggang-bongga. Okay. So, yan po ay instruction ni Liza. Ang bago niyang instruction, ipa-shutdown ang lahat. Okay? Anong ibig sabihin nun? Ipapa-shutdown tayong lahat. Ngayon, na-shutdown na. Nagwagi na sila doon sa ating dalawang Facebook account, which is Maharlika Buljarera and Maharlika. So, napa-shutdown na nila ang SMNI sa pamamagitan ng pagsuspende ng ng MTRCB. Okay. So, ang daming pina-shutdown, mayroong mga pinagurgur, 'di ba? Na hindi lang natin alam yung iba behind the scene at nauna actually diyan si Percy Lapid. I don't know ano na ba ng kaso sa kanya. Dahil ulitin natin, tayo ay critical sa buwaka ng inang gobyernong itong Liza Ahas Araneta Smugs. Kung natatandaan ninyo mga kababayan, noong November of last year, sinabi ko sa inyo na nag-hire si Liza Smugs ng isang foreign firm, okay, na pangalanan nating si Mr. Peron. Okay, si Mr. Peron. Si Mr. Peron ay isang foreign firm na binayaran ng pera ng bayan ng gobyerno dahil sa utos ni Liza Smugs. Ano ang utos bakit nag-hire si Liza Smugs? By the way, sa hindi nakakaalam, during the campaign pa lang ay nag-hire na si Liza Smugs na mga taong magmamanman sa mga taong straight. Okay? When I say straight, during the campaign period, kapag ikaw ay opposing sa kanyang mga planong smuggling, sindikato, and everything, papakuha niya yung telephone number mo at ipapa-wiretap niya. Gawain na yan ni Liza Ahas Araneta Smugs. Paano ko nalaman yan? Baka sabihin na naman ng mga Jutang Jenemes, alam mo pala. Okay, bakit hindi ka kumibo? Nalaman ko yan nung nakikipaglaban na tayo dito. Marami mga puting asa nagsabi sa atin at like after na nang nanalo si Kuting. Kaya nga tumayo ako dito ng bonggang-bongga at nilalabanan ko ang mga demonyo sa lipunan kahit na buhay ko ang nakataya. Ngayon, itong Mr. Peron na ito, mga palangga, okay, si Mr. Peron, okay, ay hinire ni Liza Smugs last year pa, okay, para what? Para ampatin ang bumubugang apoy na mga kritisismo kay Kuting at lalo na sa kanya, kay Liza Smugs. Diba? Remember the Department of Agriculture, kapalpakan ni Kuting, okay? Kapalpakan niya, medyo natigil na ampat ng konti dahil,
umalis siya sa agriculture, nandiyan si Chu Laurel na isa pang nagsinungaling sa kanyang credential, 'di ba? So, naampat nila ng konti 'yan. Pero dito sa atin, sa ating Facebook, sa ating channel, hindi natin sila pwedeng kalimutan 'yon. So, by the way, sa lahat ng mga ulitin ko 'to, kailangan ko paalala sa inyo, sa lahat po na gustong mag-follow sa aking Facebook sa Maharlika Network at Boljakan, mga kababayan, make sure na dyan kayo nakaklik sa link dito sa live na ito. Yan po ang legit. Kasi nga, makapangyarihan ang ahas sa lipunan dahil lahat po kayo, kahit sabihin yung ordinaryong citizen kayo, wala kayo sa gobyerno, minamanmanan kayo. I'm telling you, isa shutdown tayong lahat. Martial law. Mamaya i-connect natin to sa speech ni Lisa Smag sa La Union. Kung paano nyo, paano ma-open ang inyong mga mind. So ngayon, mga kapapalangga, so November last year, dahil bagsak na bagsak nga si Kuting tungkol sa issue ng agriculture, sa pulboronic, na involvement nila with the Sayarot at iba pang mga kontrobersya. Loto, ayan, gusto nilang kalimutan, ay nag-hire si Lisa Smugs gamit ang pera ninyo, pera nating lahat, pera ng bayan ng isang Intel firm na kung saan ay mag-a-advise sa kanya at magmo-monitor ng tunay na survey ni Kuting. So since bagsak si Kuting, di ba? Recently, mas mataas pa rin si Inday Sara sa kanya. In the past, laging mataas si Inday Sara sa kanya. Nilalamon siya ng buo. So anyway, itong si Mr. Peron, okay, we will call him Mr. Peron. Si Mr. Peron ay isang bonggang-bonggang eksperto pagdating sa pag-a-advise, OPR, Black Ops, lahat. So ang payo kay Lisa Smugs na nung November, magtuto ka na lang sa arts and culture. Gayahin mo si Imelda. Pero dahil ayaw ni Lisa gayahin si Imelda kasi gusto niya magkaroon siya ng sarili niyang identity bilang isang kasabwat ng smuggler, nagpapanalo sa loto para sama-samang babangon muli para maging milyonaryo, coming from sa masangsang niyang bunganga. Okay? Yan po ang gustong panindigan ni Lisa Smugs. Ang gusto ni Lisa Smugs, makilala siya kung paano manggipit ng tao. Actually, na-validate natin yan na even yung vlog natin kagabi, si Ina Reformina at yung si Pamela Pedroche and yung Purificacion, well, particularly si Reformina, ay sinabi niya na nung nasa PCO siya, ay nag-advise siya sa hitad, okay, sa buwakan ng inang Lisang Mudlo Potot, na magtutok siya, gayahin niya yung mga magagandang nagawa ni Imelda in terms of art and culture. So, true enough. So, I don't know kung nakausap ni Ina Reformina itong si Mr. Peron. I don't know. But anyway, alam niya ni Ina Reformina kung ano yung pinagnangak ko dito. So, ayaw ni Lisa niyan. Kasi, ang gusto niyang tutukan kung paano kamkamin at kung paano panalunin sa loto ang kanilang mga dami o kanilang mga kasabwat na kasukulukuyan ngayon na what? Dinidinig sa Kongreso, sa Senado, pero wala pa rin, hindi pa rin inilalabas kung sino itong mga nanalo. Yun, ayaw kasi, mahirap kasi gawin ang mga, let's say, arts and culture o yung mga magagandang advocacy kung hindi talaga galing sa puso mo. Kasi ang intensyon ni Lisa Araneta Marcos ay kung paano makapag-deliver ng goods yung kanyang mga appointees, goods of money, lahat pera. Wala namang iba pera sa kanya para isungal-ngal sa buwakan ng inang babaeng ito. Ngayon, mga palangga, ayaw niyang, kahit na may advisor pa siya, matigas pa rin ang ulo niya. Okay? Gumagawa pa rin siya ng kabalbalan. Kaya nga, di ba, itong mga ginagawa niyang, like sa kick-off rally, yung pinwersa nila, yung mga empleyado ng gobyerno, nag-issue sila ng memorandum, di ba? Internal memorandum para paatinin ang mga tao doon kahit ang mga empleyado ng gobyerno kahit labag sa loob nila. So ngayon, ang sabi ni Mr. Peron, kasi hindi ka nakakatulong kay Kuting.
Sa halip, ikaw ay liability. Hindi ka asset, kundi ikaw ay liability. So maghinay-hinay ka muna. Ito muna yung approach natin. Kaya naman, mga kababayan, nag-change of branding sila. Ano yung change of branding? So nagbait-baitan, kunyari, alam mo, ang demonyo, kahit mamupo at opo yan, kahit magganon-ganon yan, demonyo pa rin yan. Right? Demonyo pa rin yan. Mga palangga, bago ko salansanin ang mga pinagsasabi ni Lisa Smugs, ni Lisa Smugs dito sa La Union, yung speech niya, yung drama niya, mag-ingat kayo. Okay? Even you, not individual, okay? Mag-ingat kayong bago po kayong magmensahe ng inyong mga expose o yung mga hinaing ninyo, make sure na legit yung account. Like ulitin ko po dahil ayaw ko po kayong mapatay. Ayaw ko kayong magurgur, ayaw ko kayong mapahamak. Kaya make sure na nakafollow kayo sa right account ko. So, wag po kayong mag-search, okay? You just go to my link. Shoot kayo doon dahil yun po ay legit diyan sa live natin. Huwag kayong mag-search ng Maharlika Network, Maharlika ganyan kasi bakit? Ginagaya ni Lisa Ahas Smugs. Yan po ang utos, okay, sa kanya ng kanyang mga evil advisors na i-duplicate o gumawa ng fake account katulad ng account ko, ng Facebook ko, para kung sino man ang mag-message na magkamali mapunta dun sa Facebook na kanilang hawak, susugin kayo. Ganyan nakakatakot na ngayon ang gobyernong ito. Ito gusto kong sabihin. Hindi ako, ikaw buha ka ng inakalisa. Okay? Akala mo mananalo ka? Pag lumabas pa ang isang audio video mo, I'm not gonna say anything about the audio video mo. Okay? Dito malalaman ng taong bayan kung gaano kababoy ang babaeng ito. Hindi pa po pwedeng ilabas ito video ni Lisa to, hindi to polboro ni Kuting. Okay? Ikaw tandaan mo, kakalad ka rin kita. Sabi nga ni Glenn Chong, kakalad ka rin ka namin sa buong mundo, sa buong bayan kung gaano ka kahayop. Alam ko, lasing-lasing ka nun. Nung binlay mo yung video na yon, lasing-lasing ka. Hindi kita tinatakot. Dahil ang mga katulad mo ay walang takot at walang pagmamahal sa kapwa. Walang pagmamahal sa Pilipino. Ang mga taong isinanla na o ibinenta na ang kanyang kaluluwa kay Satanas o kay kasino mang jejemon, wala na pong takot yan at walang kahihiyan. Pero darating ang tamang panahon. Sasabihin nyo, labas na yan, Maharlika. May tamang panahon sa lahat at kailangan natin protektahan ang mga taong may hawak ng alas. Baka ipagurgur niya. Imagine nyo kung ilalabas ko ngayon ang video, abot kamay ni Lisa ang taong ito. Pwede niyang patayin right there and then. Believe me, ganito kademonyo ang babaeng ito. Ngayon, mga palangga, kailangan ko kayong warningan. Na not only sa akin, sa ibang mga vloggers sa tingin nyo na gusto nyo magsumbong whatever, wag po kayo basta-basta mag-email. I'm telling you, this is coming from inside. Na pa-inform sa inyo, mag-ingat kayo ma'am dahil sila ang gumagawa ng fake page para yung mga message po ng mga taong nagsusumbong sa inyo ay makorner nila, sususugo nila. Remember, we have the SIM card law na naipasa na yan. Yan ang unang inatupag nila ni Lisa. Maipasa yan para masusug kayong lahat. Tayong lahat. Na madali kayong tamnan ng kaso, madali kayong susugin, katulad na lamang kay General Macanas. Katulad sa akin. Last year pa, sinimulan nila pag tanim-tanim ng ahas. General Macanas, na mismo ang chief ng PNP chief. Ano yan? Taong gobyerno. Di ba? Balat sibuyas sa mga putang ina. Imagine mo kasuhan ang isang General Macanas na wala namang, na yun ay wala namang binanggit ang kanyang pangalan sa loob ng vlog at walang sinabi. Pero mananalo si General. Mananalo tayo, General.
God is with us. Zelda, hindi ako nagaganyan-ganyan kasi hindi ako katulad kay Lisa na paupo-upo pa Diyos-Diyos, but nasa tama, aayon ang lahat sa tama. Tandaan yan. So nag-aalala po ako sa inyo kasi ayokong maligaw ang mensahe ninyo. So make sure sa link kayo nakafollow. Kung sino man mga vloggers na gusto nyo na sa tingin nyo may tiwala kayo, you have to be very careful. Gugurgurin po kayo. Kung kaya ni Lisa mag-spend ng millions of billions of money, millions dito sa mga proxy case, yung kay General Macanas na case na ginawa ni Acoda, that's what you call proxy case. Yung ginawa sa akin, yung sandamakmak kung sino-sinong mga in the past, di ba? Proxy case yun. Anong ibig sabihin yan? Dahil hindi ni Lisa tayo makasuhan, dahil kakalad-garin natin siya sa buong mundo, gumagamit siya ng tao para gipitin ang mga vloggers like General Macanas, like me, and like you. Okay? So mag-ingat kayo mga kababayan. So ito si Mr. Peron ay inuutusan sinasabi mag-change branding ka muna, magbait-baitan ka. Okay? Doon sa issue pa ng Duterte maya tayo. Okay, so napanood ko at sinulat ko yung mga pinagsasabi ni Lisa Smugs na nagsalita siya doon ng like almost 3-minute video kung saan ay sa La Union na nagbigay siya ng mga love for all na may libreng gamot, libreng ganito, libreng ganyan, libreng tuli, kung ano-ano pa, di ba? Napag-usapan na rin natin yan, ginawa niya rin yan dati sa Bataan. Di ba? So, malaki pa, again, mas malaki pa ang mga logistics na ginagastos papunta sa mga lugar na yon kesa sa ibinibigay sa mga tao. Alam mo, nung pinapanood ko, yung mga tagapakinig na hinila lang naman nila yun sa mga barangay, yung mga matatanda na kinukuhaan ni Franz Imperial at ni Gerard Barria ng presidential communications. Yan taga-video ni Kuting. Yan yung mga yaya ni Kuting. Kilala ko yung mga yan halos lahat. Alam mo, naawa ko sa mga matatanda. Inuhuli nila yung shop para magtango-tango ko yung matatanda. Alam niyo kung kayo'y taga La Union, nadudurog yung puso ko na binababoy at niloloko ni Lisa Ahas. Okay? 3-minute speech lang. Binabasa pa ng jutang Jirines na ito. Bakit binabasa ni Lisa Smugs ang kanyang speech? Kasi ito po ay hindi sincero. Ito ay hindi galing sa puso. Remember, nung kinuwento ko sa inyo last year, nung nandoon ako sa HQ, ibinibida ni Lisa, nandun si Madam Pebbles, basta nung pumunta ako, ibinibida niya na siya ay pinagsalita ni Kuting sa Iloilo ba yun o Negros. Ngayon may script siya. Okay, may script siya na nag-iilo-ilonggo siya doon. Then hindi naman fluent mag-Ilonggo yan Dahil pakonyo-konyo yan, ghetto kasi yan sa New York. Yeah, ghetto. Alam mo yon? Yung mga ghetto nga parang mga sanggano, mga pakawala sa New York. Ganyan yan siya doon. Wala may pagmamalaki ang hinayupak na dugyot na babaeng yan. So anyway, going back sa speech niya, kinukwento niya na naghangin, 'di ba? Habang nagbabasa siya kunyari, mga kababayan ng mga Ilonggo, ari kami dire, muni-muni, ganyan. So bigla daw humangin. Okay? Humangin, lakas ang hangin, tapos napalid, 'di ba? Lumipad ang kanyang speech. Anong sabi niya? Ito tandang-tanda ko yung kwento mo, tangina ka, sabi mo. Oh my God, gumanon-ganon daw siya. Ngayon, hindi niya na maituloy yung speech niya. Kasi naapok na ang kanyang script. So ano po ang sinasalarawan nito? Ibig sabihin, itong hinayupak na ito, ever since, wala talaga sa puso ang kanyang mga sinasabi. Di ba? Kahit nga mag-apply ka ng trabaho, mag-homily ka kung ikaw ay lector, magsalita ka as a teacher, as lahat, di ba? You always put everything in your heart, the way you talk, if you are sincere. Diba? Dapat laging loob. When you talk to people, dapat ganito kung hindi ka mambubudol. So ngayon, itong 3-minute video niya, balik tayo sa La Union, binabasa niya. 3-minute video lang. Tagalog pa, yung iba. Taglish. Hindi niya kayang sabihin kasi bangag yung babaeng yan. Wala sa utak niya at puso niya. Okay? Wala sa utak at puso niya ang totoong lingkod bayan o pababangunin kayo o sama-sama kayong maging milyonaryo.
Kasi ang gusto niya, sila lang ang kakamkam ng pera ng bayan. Kaya lahat ng mga international firm, expert, pati hacker, magaling si Lisa dyan. Kaya gustong-gusto ni Kuting yan. Alright. Sabi pa niya dito, may mga Ilocano ba dito nanonood? Sabi niya, sa mga kakailan, it's not kakailan kahit hindi Ilocano. Would you pronounce it kakailan? Kakailyan. Dahil ang dami kong mga kaibigang Ilocano. Sabi niya, sa mga kakailan, maraming salamat for being here with us. Naimbag na bigat. Kada kayo amin, apo, nagabait-baitan. O tama, si Monster Inc., kakailyan. See? Ano sasabi niya kakailan? Ano ka slang? Ano ka ipinanganak sa Amerika, sa London, para magpaka-islang-islang? Well, that's how smugs is. Pasosyal. Diba? Pasosyal na akala mo ay ipinanganak na mayaman. Diba? Well, it doesn't matter kung ipinanganak ka mayaman, ipinanganak ka mahirap. Ang importante sa mundong ito ay kung ano ang puso mo, ano ang layunin mo, ano ang mission mo sa mundong ito. But definitely, ang mission ni Lisa Smugs ay magpayaman, mangamkam, magpanalo sa loto, magbenta ng mga appointments, mag-bribe, gurgurin ang mga gusto niyang gurgurin, i-take down ang mga Facebook page, lahat. Kasi ayaw nilang magkaroon ng kritisismo. Yun ang gustong-gusto ni Lisa na gawin, patahimikin ang lahat. Mali ba ako? Look at Rappler. Nag-criticize ba? Ikaw, Maria Ressa. Diba? Tama ka naman tungkol sa diktador-diktador. Dapat nga kakampi ka na ng taong bayan ngayon Pero bakit tumahimik si Maria Ressa? Bakit? Dahil natakot ka kay Lisa? Dahil tutuluyan kang gugurgurin o ikukulong? Kung matalino ka at may pagmamahal ka nalang sa Pilipino, sa human sa human rights na lagi niyong ginagamit, mag-i-speak up ka. Okay? Maria Ressa. Tuloy natin yung speech niya. Nasisiyan po ako na nandito tayong lahat sa magandang probinsya na ito, bubulol-bulol. Sabi niya. Magandang probinsya na ito sa La Union. Sabi niya, La Union will always have a special place in my heart. As you know, sabi, di ba gano'n siya? As you know, this last few days, the love for all, napakasipag. Sabi niya, napakasipag po ng mga private sector. Sabi niya, meron tayo dito free dental, ganito, ganyan, ganon. Okay? Yung mga usual thing na gagamitin ng mga Pilipino. Imagine nyo, mga kakailyan, mga palangga ko, mga kaabyan ko, mga kababayan ko, mga kasimanwa na ako. Okay? Every time na lang na magkaroon bawat change of presidency, ganito na lang yung taong bayan. Hihilain ng mga matatanda sa mga barangay. Pipilitin na makinig sa kadyutahan ni Lisa o kadyutahan ng iba pang politiko. Bibigyan ng kaunting ayuda, 2 kilong bigas, libreng gamot, and everything. Hindi na kailangan gawin yan kung tutuusin. Dapat ang healthcare for all. Free medicine for all dun sa mga kailangan, yung mga indigent, yung nangangailangan, yung sinasabi na nasa laylayan. Dapat yan, talagang naka-attach yan sa mga ospital, sa mga ahensya ng like hospital. Na kapag ikaw ay matanda na inatake ka sa puso o whatever, kung ano man naramdaman mo, nadulas ka, natusok ka, di ba? Shoot ka sa ospital, pupunta ka. Hindi yung matatakot ka kasi wala kang pera. Pagdating sa hospital, interviewin ka, kukunin yung information mo. I think yun yung concept ni Malasakit Center nung panahon ni Duterte. 'Di ba? Pag na-hospital ka, kukunin ang pangalan mo. Anong pangalan mo? Kunyari ikaw ay si Kat Serrano. Okay, si Kat. Kat Serrano, anong nararamdaman mo? 'Di ba? Doon ka pa lang sa emergency, tatanungin ka na, anong nararamdaman mo? Anong trabaho mo? 'Di ba? Tinatanong yan. Kung ano yung kakayahan ng isang tao, ano yung background ng tao. O let's say si Kat. Milyonarya pala si Kat. Magbabayad ka. Di ba? Ganun, magbabayad ka kasi you can afford. Kung let's say si Kat, ay obrero pala si Kat, nagtitinda lang sa palengke, tapos ang kinikita, 500 pesos. Di automatic, magka-qualify na si Kat
Dahil based dun sa kanyang social status na wala siyang kakayahan na magpagamot o bilhin ang mga gamot. So automatic yan, kung hindi yan ninanakaw ni Lisa, ni Mel Robles ang pera ni Taning dyan sa PCSO o sa iba't iba pang mga ahensya, sa sa DOH, lahat ng asangay ng gobyerno na pwedeng pondohan yung proyekto na yan, hindi na kailangan magmamakaawa ang mga lolo't lola natin sa tuwing may mga politiko na pupunta, sa tuwing may ahas na magsasalta, hihilain sila ng kanilang mga barangay para magmukhang kaawa-awa doon. Sila mismo ang gobyerno ang nagpapahirap sa ating lahat. Bakit hindi yan pag-isahin ang serbisyong yan? Bakit yan kailangan pumunta sa barangay na ganito, na ganyan, na ganon? Di ba? Dapat yan nasa mga public hospital, mas panasyonal man, mapaprobinsya, na dumiretso ka na doon. Meron na kaagad allotted, ay may gamot, o may pagatas pa, o kung ano pa man. You know what I mean? O ano yung mga pinagbibigay nila? Gamot, bigas, o kung gusto mo, samahan mo, doon mismo yung DSWD. Kung gusto nyo talaga, putangin na kayo. Di ba, sa hospital, may mga representative ng DSWD, doon kayo mamigay ng bigas. Nasa ospital, continuously, tuloy-tuloy, hindi yung pampapogi lang o pangpaepan lang ni Lisa Smugs. Okay, balik tayo sa speech niya. Ito, gusto kong tutukan. Katulad po ng sinabi ng asawa ko 2 weeks ago sa kanyang kick out, yeah, I want it, kick them out. Kick-off rally, Bagoong Pilipinas. Yeah, di ba? May basa ako, Bagoong Pilipinas eh. Ngayon, mga kababayan, bayot na bayot na rakista. Thank you, bayot na rakista. Alright, ngayon, sabi niya dito, ano ko lang para makita ko yung mga message. Katulad po ng sinabi na 2 weeks ago ng asawa ko, sabi niya, sa kanyang kick-off rally sa Bagong Pilipinas. Okay, stop there, Maharlika. Okay? Tuloy mo natin. Ang Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. Julul. Ang Bagong Pilipinas kick-out or a kick-off rally na ginawa ni Lisa Smugs ay gumastos sila. Mga kababayan, kailangan ko pong isaksak sa inyong mga isipan na yung kick-off rally nila noong January 28, okay, ay pamumwersa sa mga empleyado ng gobyerno, mga employees, then pangsusuhol para lang may umattend doon. It's really a political game plan para what? Makita ng taong bayan, ng internasyonal, komunidad na meron sumusuporta pa kay Kuting. Pero ang karamihan na pumunta doon, inilabas siya ni Pebbles sa Lakera na namigay ng pera at yung iba doon pumunta lang, kumuha ng pera at lumayas na yung iba. Okay, that's good thing. Ngayon, maganda yung palangga ang ginawa nyo. So, itong kasinungalingan ni Lisa sa pagsasalta sa inyo dyan sa La Union, ito'y lahat kabulastugan. Kasinungalingan. Kung anong paupo-upo, ganyan ni Lisa, siya ang sinapawan niya si Satanas at lahat ng diablo na maisip nyo. 1 billion times, maybe trillion times. Ganito po kademonyong babaeng ito. Bakit ko alam? Kilala ko ang hayop na yan. At may hawak tayo mga video later on sa tamang panahon na